Let's go! At ayun, kamusta kayo? Kaya nga pala ngayon na lang ulit ako nakapag-upload kasi yung Facebook ko, nagkaroon siya ng problema. Hindi siya mabuksan. Tapos, syempre, nung nagkaroon ng problema yung Facebook natin, nagkaroon na rin ng problema pati yung page natin na damay. Kaya itong video na to, medyo matagal na to, ilang buwan na rin to, hindi ko siya ma-upload ngayon na lang ulit kasi gumagana na yung Facebook natin. Buti na nga lang na-open pa natin eh. Talagang ang tagal din, kaya pati yung mga customer namin, hindi na namin nami-message. Maraming nag-chat-chat kung bakit daw hindi kami nagre-reply, ba't hindi kami makontak. Kasi nga yung Facebook ko na ginagamit, yung pinaka-mains, parang nag-error, as in nawala talaga siya. Hindi siya ma-open. Buti na lang nagawan natin ng paraan. Pero mga ilang buwan din bago na ibalik yung account natin. Kaya buti na lang na-resolve natin pati yung Facebook page natin na balik. Saka yung itong ginagawa natin. Then, sa mga customer namin, babalik na ulit kami. Yun lang kasi talagang ang tagal bago na ibalik yung page namin. Buti na nga lang na-recover pa natin eh. Kasi sayang din yung mga ibang video dito sa mga na-upload na natin na iba. Tapos, eto, nung ginagawa pala natin to, mga washing pala to. Bali, ginawa natin to mga ilang buwan na rin nakakalipas. Sobrang tagal na, hindi ko lang talaga siya ma-upload. Nakakip lang siya dito sa phone ko. Bali, nung na-okay na rin yung page natin, pati yung Facebook ko. So, i-upload na natin to dahil matagal na rin. Ayan, tignan yung dumi, diba? Bali, 4 kami ditong gumawa. Si Marlon, Dan, Mike, saka kumuha pa tayo ng isa dahil nga marami tayong gagawin dito noon eh. Tapos, kaya dito nagdahin na tayo dito kasi bibili tayo ng langis. Kasi yung mga washing pala nung gagawin natin dito noon, inabot to ng baha. Kaya yung mga motor nag-stack up sila lahat. So, bali nung nakita natin na stack up sila kasi nga napasukan ng tubig. Good thing na lang hindi pinagana ng customer kasi alam na rin nila dahil pag nagbabagyo nga dito. Sa parting Maynila to, binabaha sila. So, alam na rin yung gagawin nila. Tapos, yung nakabili na ako ng langis, binigay ko na yun dito sa mga nag-aano ng motor. Tapos, nagsimula na rin ako magbaklas. Kasi marami-rami to eh. Marami-rami tayong babaklasin, ilan yan. No? Ano nga pala yung washing sa dryer. Bali, laundry shop pala tong ginagawa natin. Tapos, namiss ko to yung gumawa ng mga video na ganito. Tapos yun, pati di na rin kami makagawa gano. Halos nawala talaga yung mga customer namin kasi nga naapektuhan yung page namin. Ilang buwan din kaming natenga kung meron na, pasundot-sundot na lang. Kaya kahit gumawa ako ng video nun, hindi rin ma-upload. Tinesting ko na ngayon kung ma-upload natin ito na maayos. Tapos dito, nag-start kami pala dito umaga. Tapos bali, halos ginabi na rin kami dito kasi ang dami kasing baklasin pag ganito yung mga yung mga motor niya dun sa washing niya. Tapos pati yung dryer niya babaklasin. Lahat yan tatanggalin, pati yung sa mga control niya, lilinisan din natin yan. Tapos eto si Denmark. Bali sa likod siya, medyo tapos na siya kaya medyo nakakabelo na kami. Naghati-hati lang kami ng gawa dito. Tapos yung isa inaayos yung motor si Marlon, tapos yung isa naman nililinisan na yung tab na nalabas natin. Tapos tayo naman dito nagbabaklas. Bali, ayan, tulungan lang kami dito. 4 kami pero ginabi pa rin kami dito kasi sobrang nito eh. Sobrang tagal gawin yung washing pa nga lang eh. Sa baklasin pa lang yan, mahirap na. Kung tatanggalin mo yung base pa lang yan, eh may mga bato pa yan, pabigat, yung mga shock absorber pa yan. Kaya pag nagbabaklas talaga nito, talagang hindi mo masasabi kung ano oras ka matatapos kasi sa sobrang tagal nga nito gawin. Pero sulit naman pagkatas nito kasi yung mga ganito, lalo na pag laundry shop, mabilis talaga dumi mo ito kasi araw-araw nga ginagamit. Tapos syempre iba-iba yung nagsasalang dyan. Pag ganun kadami saka ganun kadalas gamitin, sana natin mas marumi yan. Tapos itong nasa ilalim, yan pala yung washing yan. Ayan, binabaril ko, bato yan. Bato na sa balancer niyan. Mabigat din yan, may ilang kilo din yan. Tapos, pati yung baba niyan meron din. Tapos, ito yung mga washing sa yung dryer na nasa taas. Tapos ito yung mga kasama natin. Ayan yung tab, tinatanggal nila yung bato yan. No? Balancer din yun kasi ng para sa bigat. Para pag umikot na yung yung mismong thumb niya, hindi siya yung nagle-level pa rin siya kumbaga.
Dahil dun sa bato na yun, saka dun sa shock niya humahawak sa kanya. Hindi lang siya yung basta ikot ng ikot. Tapos ito, binabaklas pa rin natin. Etong anong to, itong takip pa lang na to, sobrang bigat na nito. Siguro ilang kilo din to. Yan po yung glass pa lang na yan. Kaya dapat pag nagbabaklas ka yan, alalay ka lang. Kasi pag hindi mo pa yan gaano kabisado, pag binaklas mo yung tanggal ka lang ng tanggal ng mga tornilyo yan, babagsak yan, pwede bumagsak yan. Tapos pag bumagsak yan, baka tumama yung salamin, mabasag. Doble gastos pa tayo. Saka abala yan, mahirap makahanap ng mga ganyang pyesa. Saka may kamahalan din kasi yan. Ayan, papansin nyo, diba? Ayan, tatanggalin natin yan, bali 4 yan. May mga naman yan, may mga lock naman yan maliban sa tornilyo. Pero syempre, mahirap na kasi may kabigatan yan. Pwedeng bumagsak kasi yan. Tapos yan, gagawa lang tayo dito. Sayang, hindi talaga kami nakagawa ng mga ilang buwan. Namimiss na namin din mag-upload, saka mag-repair, maggawa. Alam niyo naman, ito hanap buhay natin eh. Hindi naman na naman tayo iba, kundi ito lang. Saka yung mga ibang customer nga, nagtatanong nga sa amin, yung iba na nakokontak kami, nagte-text na lang sa cellphone kasi hindi kami makontak. Pero kadalasan kasi talaga nasa page, kaya hindi pwede mawala to basta-basta ng page natin, kaya ginawan natin ng paraan paano natin marirecover eh. Ito yung sinasabi ko sa inyong takip pa lang, ayan, bigat niya, no? Yung salamin pa lang yun, napakabigat na yun. Tapos ito yung mga bato, yung mga balancer niya, pansinin nyo yung taas meron, yung baba, medyo nakapas forward na nga yun eh. Pero ang tagal pa rin niyang gawin. Saka dapat pepuwersa ka dyan. Hindi pwede yung... Saka kailangan yung mga tools mo dyan, heavy duty din. Hindi pwede yung mga... Yung alam niyo na bibili lang na yung mga tawag dito, yung maliliit lang. Hindi uubra yun dyan, masisira lang. Kasi kailangan talaga dito power tools eh. Kahit yung mga manual tools, dapat power tools pa rin siya. Yan, ang bigat yung bato na yan, no? Tapos yung mga kasama natin dito nasa likod. Tapos yung binabaklas natin yan, may naglilinis din yan. Tapos si Marlon dito, yung binili natin kaninang langis, nilalagyan yung mga motor. Parang pinapa-pre-wheel niya para pag pinagana natin, iikot siya ng maayos. Kasi nung tinanggal namin, talagang nagsitigasan na yung mga motor. Kasi nga gawangan na tuyuan ng langis na rin yun. May bearing kasi yan dyan siya sa mismong motor niya. Kaya kailangan lang isan. Hindi pwede yung basta makalinis lang tayo tapos hindi rin gagana. Dapat checkin muna natin. Pero alam na rin nila yan dito kasi nga pag malakas yung bagyo talaga, inaabot yan yung washing na yan. Inaabot yan yung yan siguro kalahati. Yung mga binabaklasan ko ay kasi nasa ilalim yung motor niyan. Kaya mapapasukan din talaga ng tubig. Kaya sabi nila pag ganun daw, hindi na nila pinapagana mga ilang araw. Tapos, ang maganda sa kanila, tumatawag talaga sila ng technician, hindi nila sinusugal. Kasi pag pinagana nila yan, tapos parang alam niyo yung sinugal lang, mangyayari dyan, mapapalaki yung gastos nila. Siyempre, biruin mo yung motor pa lang yan, magkano na. Kung pumutok pa yung mga board niyan, di mas mahal lalo. Para ka na rin bumili ng Kaya, nakatipid sila dito kasi alam na rin nila yung gagawin nila eh. Saka dito sa amin talaga sila kumukontak pag may mga problema. Kahit di naman umuulan basta nagkaroon ng problema. Tapos ito si Denmark nasa likod siya, nakita nyo, di ba? Binubuo niya na yung mga ibang nakalas kanina na binabalik na rin natin. Tapos ito si Marlon, and yung mga motor niyan nilagyan na ng langis yan. Kasi ito yung mga tinanggalan natin na mga takip na may mga glass. Tapos ito yung tab niya. Talagang kalas talaga as in. Tingnan nyo naman ang linis na, diba? Kasi pag hindi nalilinis yan, yung mismong tab na yan, nagkakaroon ng yung parang lumot-lumot na matitigas. Minsan parang semento pa nga gawa ng sabon eh. Kasi kahit sabihin mong washing yan, tapos nagdi-drain yan, hindi naman lahat ng mga debris yan sumasama sa drain. Talagang kinakapitan din talaga, lalo na sa tagal niyan. Tumitigas din yun. Tapos balik tayo dito sa ginagawa natin. Ayun, tingnan nyo, halos lahat naman nabaklas na, diba? Tapos yan si Master Marlon. Medyo pag naggagawa talaga kami minsan dito, ang hassle lang yung yung naggagawa kami tapos minsan may customer, di kasi may iwasan kasi matatambakan din naman yung mga iba nagtatrabaho dito. Kaya minsan bigayan lang kami. Saka pag ganito talaga minsan may schedule talaga dapat na
para ano yung talagang hindi sila magbubukas. Kasi mahirap din nga, hassle talaga pag ganito, kaya ni-schedule din to kasi kumakain talaga ng oras to. Tulad niyan, umaga kami nagsimula niyan. Tapos halos natapos kami diyan gabing-gabi na, halos nasa magto 12 AM na yata yun, samantalang nagsimula kami ng umaga. 4 pa kami niyan ha. Ang nagpapatagal din naman kasi diyan minsan yung kagaya ng syempre, imbis cleaning lang, di ba, minsan linis lang. Pero syempre may tinotrouble pa tayo ng mga problema. Kagaya ng PCB board, yung mga motor niyan, mga wiring niyan. Tapos yung minsan yung access natin sa mga halimbawa, yung kuryente, extension ba, o kaya yung pagkukuha na natin ng tubig kasi minsan malayo dun sa mismong mga unit na gagawin natin, tapos yung tubig nandun sa kabila. Minsan nakakatagal din yung ganun. Tapos eto, nung nalinisan na, syempre ibabalik din natin yung tab. Dapat kung paano natin binaklas, ganun din natin ibabalik. Pero yun yung bigat niya, no? Dalawa talaga nagbubuhat niyan kasi kahit sabi mo kaya ng isa, mabigat pa rin yan. Baka mamaya dumulas. Syempre basa yan galing sa pagkalinis. Mamaya mabagsak pa. Ayan yung mga ibang nililinisan din. Yan, bali, ang setup natin dyan, pagkabaklas natin, tapos si Marlon na ayos yung motor, ako naman yung nagbabaklas, tapos si Dalmark naman yung nasa likod dyan, yung isa na yan, siya yung nasa likod, tapos yung isa naglilinis. Bali, paspas pa kami yan, yung ginagawa namin yan, talagang matagal lang talaga siyang gawin. Tapos ito, binubuo na ni Dalmark yung iba, ito namang mga tubo na to, yan, mga yan, binabaklas din pala yan kasi nandyan yung exhaust niyan. So, tinatanggal yan kasi yung mga alikabok na naipon, dyan na pupunta. Kahit pa tinutulak ng exhaust yan, syempre may mga naiiwan yan. Yung mga tubo na yan, binabaklas din natin yan. Hindi pwedeng hindi. Kaya ganun siya katagal gawin. Mas matagal siyang gawin sa totoo lang kaysa sa mga aircon, sa mga ibang appliances. Kasi ito parang kailangan dito full force eh. Kasi biruin mo, lilinisan mo yung tab niya. Babaklasin mo, lilinisan mo yung tab niya. Tapos yung dryer pa niya, i-blower mo pa yan. Tapos yan, tatanggalin mo pa yung mga tubo na yan, yung mga nakaabang na tubo na yan. Para pala sa dryer yan, di ba, pag nagpapatuyo na ng mga damit, nilalagay sa dryer. Ngayon, ihigupin ng ng exhaust fan. Diyan naman lalabas yung init na ginagawa nung sa blower ng dryer natin. Tapos ito nga yung harap, ayan, halos nakabit na natin halos lahat ng pinto. Pero yung dito sa gitna na na ito yung mismong parang board niya, nandiyan kasi yung board niya. Lilinisan din natin yan lahat, hindi pwedeng hindi. Kahit pa sabihin mong takip lang ng board yan, kukunin pa rin natin yan. Ayan. Pero dyan, dapat ingat lang din sa paglinis kasi yan na yung mga control eh. Ang lilinisan natin dyan, yung paligid niyang takip na yan. Tapos yung mga board, kailangan binabrush din natin yan. Huwag naman sobrang persado, basta na alam yung nalilinisan din para Kasi pag nilakasan nyo naman ng todo, baka mamaya naman yan. Nyo ng board, ma-sensitive kasi yan, may mga maliliit na wire yan. Mamaya mapalakas na kayo ng linis, maputol. Di doble trabaho. Yung alam yung linis lang na malilinisan siya na hindi naman siya masisira. Yan. Lilinisan natin yan. Pati yung harap niyan pupunasan natin. Talagang halos lahat linis. Ganyan naman tayo pag nagtatrabaho eh. Dapat tayo, mali natin yung ginagawa natin kasi dyan tayo kumikita ay nagpapakain sa atin. Sa katrabaho natin yan. Para uulit at uulit sa atin. Sabi, napakatagal na itong video na to. Siguro may ilang buwan na talaga to. At siguro may 4 na o 5 buwan na nakalipas to. Sobrang tagal na talaga. Anong month na ngayon? December na, matatapos na yung taon. Ngayon na lang ulit ako nakapag-upload. Pero salamat sa mga solid na customer natin. Susubukan ko ibalik yung mga customer natin kasi ang daming nag-message na hindi na natin nare-replyan gawa ng nagulo nga yung natin, yung page natin. So susubukan natin makabawi talaga. Saka mag-upload, try ko rin mag-upload ng mga bago kasi na-pending yung natin, yung mga video natin. Tapos, ayun, tignan niyo yung oras, alas 10 na dyan, alas 10 na, tapos halos binubuo pa rin natin. Kasi pagaganahin pa natin yan. Pagkabuo pa yan, pagaganahin pa natin yan lahat para malalaman natin kung ano mga naging error. Kasi nung una, hindi naman natin napagana yan. Gawa nga ng, syempre nabasa, diba? Hindi natin pwede basta i-start ng ganun yan. Inabot kasi ng bahay yan. Tapos, ayun na nga, nung halos mabuo na lahat, tinitesting na natin yan dito.
Ayun na si Master Marlon na ayos yun. At ayun, may mga power na yun kung mapapansin nyo. Ayun, pagaganahin na lang natin yan isa-isa. Para tas ito 11 na, tingnan nyo. Diba? Pero nakauwi kami yan mga 12 AM na halos. Mga ganun na siya. Ayan, pagaganahin natin yan bago tayo umalis. So, yun sana yung mga customer namin magsibalikan ulit. Talagang talagang nagkaroon lang ng problema sa page pero at least naibalik natin. Try ko ulit gumawa ng mga video, sayang yung mga upload natin saka yung mga talagang halos wala kaming gawa, ilang buwan na. Nag-zero talaga kami. Ganun talaga, bawi lang tayo, kailangan natin mag-adjust, kailangan din natin bumawi. Buti na lang naibalik din talaga. Tapos dito medyo tapos na kami dito pala. Ayan, napansin nyo mga buo na at gumagana na yan. At ayun, alas 12 pasado na. Yun lang, thank you, peace out.